Welcome muli sa ating classroom. Sa video na ito ay pag-aralan natin ang paggawa o design ng isang social media graphics. Bago tayo magpunta sa Canva, which is ito yung software na gagamitin natin, share ko muna sa inyong mga mahalagang information o guide sa paggawa ng social media graphics design. Ang isang mahalaga sa pag-design ay ang information. Maraming mga tanong na dapat sagutin para dito, tulad ng ang design ba na ito ay for product information, general information o di kaya awareness. Sino ang target audience, edad, gender at iba pang mahalagang information galing sa demographics. Kung posible mabasa ng isang designer ang design briefing upang mas lalong maintindihan. Para sa demo na ito ay ginamit ko ang Gemini ng Google para makakuha ng information o design briefing sa isang food product. Ito ang binigay kong prompt sa Gemini at ito ang binigay na sample na layout at options sa content ng design. So ang prompt dito ay create social media graphic design for a burger product, example of image of the product, post content, call to action at saka hashtag. Puntahan natin ang image. Ito yung mga bahagi ng design. Meron tayong main product image, meron tayong title, ito ay may subtitle, details, call to action. So, maaring magdagdag tulad ng presyo, website, or contact number. Ngayon naman, gagawa tayo ng graphics based sa information na nakuha natin sa sample with additional requirements. Dapat ang design ay minimalist, plain layout design at gamitin natin ang color theme ng Dami Company logo. Dagdagan ng presyo at contact details. Sa paggawa ng design ay may mga guide ito na tinatawag na workflow. Hindi lahat ng designer ay magkakatulad ng workflow. Depende sa approach. Ikaw as designer, pwede kang gumawa ng sarili mong workflow upang mapadali on your side ang paggawa ng design. Of course, guided ka na rin sa basic guide ng paggawa ng social media graphics design. Isa-isahin natin ang part ng workflow na sinusundan ko. First, gather information at materials. Sa anong platform gagamitin na social media? Logo, colors, at design briefing. Sa research, ang pagkakamali ng iba, ang research ay panggagaya ng design. Ito ay mali. Research ay pagkuha ng inspiration, comparison kung ang mga existing na design ay effective o angkop based sa design briefing na hawak ng isang graphic designer. Planning ay mahalaga hindi lang sa pag-design kundi maging anong software ang gagamitin. Timeline, deliverable sa client kung ito ay client-based, ito ba ay editable ng client. Mahalaga ito upang maiwasan ng mga issues kapag nagawa na ang isang design. Nung nag-uumpisa ko sa graphic design, ginagawa ko ang sketch. Mahalaga ang sketch bago gumawa sa mismong software. Dahil sa sketching ay makabuo ka ng idea at mas madaling mag-redesign sa concept. Less time to consume. Hindi kailangang magandang sketch, kundi ito ay guide ng mga placements ng iyong mga content sa isang design. Natapos tayo sa sketch at ngayon yung ating pagdidesign. Sa design ay dapat alam ng isang designer kung ano ang mga materials lalo na sa product content. Halimbawa, sa slide na ito ay makikita nyo ang availability ng graphics ay clip art o drawing, realistic or actual image, or generated image lang. Ito ay mahalaga upang ang bawat elements mo sa design ay mag-complement sa bawat isa. Usually, ginagawa ko ang testing tulad ng paggawa ng two options sa design lalo na kung may mahabang oras sa pag-design or tinatawag nating timeline. Pero take note, kung ito ay sa client, dapat guided mo rin si client kung ano ang advantage at disadvantage sa options na binibigay mo sa kanya. Then the last one is revise o tinatawag na revision. Hindi maiwasan ang revision sa isang design, pero wag unlimited.
Bilang isang designer, you have to set a boundary like 2 to 3 revisions sa bawat artwork. At make sure bago mo ibigay sa client o gamitin ang design, check, 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 like spelling, details content, at layout tulad ng alignment, contrast, at iba pa. Bago tayo pumunta sa Canva upang gumawa ng ating design, kung meron kayong tanong, just put your comments down below. Dito sa ating Canva, based na rin sa ating discussion o lecture, ang gagamitin nating dummy logo sa company ng burger product ay Shank Burger. At mula dito sa logo ay nag-extract ako ng mga kulay at ito yung mga napili ko. Ito yung image na base doon sa prompt na binigay sa atin ni Gemini ng Google. At nag-extract na rin ako ng editable text para dito para mapadali yung ating demonstration para sa ating social media graphics. Ang dinagdag ko dito sa ating information ay meron akong price at saka call number. Sa page 2 ng ating Canva, makikita niyo dito ay gumawa ako ng rough sketch upang pagbasihan ko sa mga gagawin ko sa Canva sa pag-recreate ng graphics. So ito yung ating logo, ito yung area ng Taste the Legend, ito yung title, ito yung subtitle, ito yung mga smoky, cheesy, flame grilled, ito naman yung area ng presyo, ito naman yung claim yours now, at saka ito yung call number. At itong side na to, ito yung ating burger. Sa social media ay meron tayong tinatawag na standard na size na gagamitin natin sa pag-create ng ating post. Sa instance na ito ay gagamitin natin ang Facebook posting. So punta tayo dito sa baba, meron tayong add page. Click na lang natin itong arrow down at puntahan natin ang more. So dito sa more, tatype ko lang ang Facebook post. At meron tayong Facebook post na ang size niya ay 940 by 788 pixel. So click ko ito at bibigyan tayo ng blank, which is third page for demonstration purposes only. So ngayon meron na tayong blank page para sa ating design. Kukunin ko lang yung mga colors dito sa ating first page. Control C, tapos paste or Control V. So meron tayong empty background dito, kaya gagawa na lang ako ng background para dito. Ang gagamitin ko ay gradient para sa ating background. Para ma-change ko ang color ng gradient ay i-click ko itong gradient na ginamit natin at lalabas itong icon na ito at pwede tayong pumili ng color. So pag-click natin ng unang color, we have a pick color. For example, ang gagamitin ko ay itong light color. Sa pangalawa naman, ang gagamitin ko ay a little bit darker color. And then sa baba nito ay meron kang mga option. We have the linear style, which is 5 ito. So ito ang gagamitin ko for the meantime at meron naman tayong time for revision. Since we have the color para sa ating background, ay maghanap tayo sa elements ng image ng isang burger. So click natin ang elements and then type tayo ng burger. So I've decided dito sa ating burger ay gagamit tayo ng graphics or photo na available sa free or subscribe version ng
Canva. So for this demonstration, napili ko itong burger na ito. At base doon sa ating sketch, ang nakikita ng burger ay kalahati lamang. So lagay natin yung kalahati ng ating burger. The next one is from page 2 ay mag-insert tayo ng logo. So copy ko lang ang logo, Control C sa ating keyboard. Pagdating sa ating page 3, Control V. So since ang ating logo ay may background, meron tayong background remover doon sa mga pro version. Pero kung wala ay enhance na lang natin ito na liitan natin ng konti para sa demonstration na ito. So meron na tayong logo, meron na tayong burger, at i-copy paste na lang natin lahat ng information dito. So click ko muna ang first, and then shift key, click, click, click. Saka i-click pa natin ang lahat, and then Control C, tapos paste natin dito. Ngayon ay umpisahan nating mag-format ng ating mga text para sa ating design. So una, meron tayong title, which is ito. So hanap tayo ng font na appropriate dito sa ating design. So halimbawa, gagamitin ko ang Activo Black. Pwede ko siyang i-all capital letters. Tayo ng, sabihin na natin 45. Alignment. Adjust natin. Kayahan pa natin ng konti. Adjust natin. And then we're going to adjust line spacing. Yung kasunod ang subtitle. So sa subtitle, gagamitin pa rin natin ang ating font. For example, bold, all caps. Natin. At itong Taste the Legend, ito'y parang may style na font na gagamitin natin. Maghanap tayo dito sa font ng display. All caps natin. Lagyan muna natin dito. And then para dito, ang gagawin ko dito ay ihilera ko sila. Left align. Hanap tayo ng font para dito. Gagamitin natin ito. Adjust natin ang height. Okay. Since meron tayong call to action, gagawa ko ng shape para dito. Ito ang napili kong shape. So, pwede nating i-copy paste ito. Control C. Double click natin ang shape. Type natin. Adjust natin ito. Format muna natin ito gamit ang ating font. So, for example, ang ginamit nating font kanina ay Source. All caps natin. Bold. Add tayo ng size. Kung iti-change natin ng color, click lang natin ito and then select natin itong add new color. Gamit natin ang pick a color. Pwede nating i-pick itong color na ito.
So, adjust natin ng konti. Kung mag-a-adjust naman tayo ng curve ay dito tayo sa may corner rounding. Adjust natin ng konti. Kaya natin dito sa baba. So, delete na natin ito kasi andito na ito sa ating shape. So, sa presyo naman ay kukuha ako ng shape na circle. Lagyan ko ng kulay. Select uli ang ating color picker. Gagamitin ko ang kulay na ito. Kung magko-contrast siya. So, hindi nag-contrast. Check natin ito. Yan ang temporary nating kulay. Adjust natin ang ibang details. Litan natin. So, ang gagawin ko dito sa text ng presyo ay i-double line ko sila. Gagamitan ko ng ibang font. And then we go for the size. Adjust natin ang line. Try natin ilagay sa loob ng circle natin. Change natin ng kulay. Ito ang gagamitin natin kulay para dito, para mag-expand. Natin. Tapos ito namang number na ito, ang gagamitin nating font ay kapareho ng Test the Legend. So, enhance natin ito. Change natin ng alignment. Change natin ng kulay. So, meron na tayong mga na first layout para sa ating recreation ng design. So, for now, pwede na nating i-delete itong mga color swatches natin. And then we're going to adjust. So, adjust natin. Adjust natin si burger. Para magkaroon ng space. So, marami tayong pwedeng gawin dito sa ating layout. Like for example, iti-twist natin ang presyo. Or pwede nating liitan ang mga nasa content tulad ng only. Tapos palakihan natin ang 99 na price. So, ang other effects tulad ng text ay pwede tayong mag-add ng effects like drop shadow, direction, transparency, offset niya, palikahan natin ng konti. And then we're going to change also the color for the Test the Legend. Ating ganito. Add tayo ng effects. Try natin ng echo. Offset. Direction. Kung alin ang mas bagay sa kanya. So, ito ang initial na design natin sa ating recreation ng ating social media graphics para sa ating burger product. So, ito yung pinakasimple na ginawa natin in few minutes at meron pa tayong room to improve sa ating demonstration gaya ng pag-apply ng mga fonts,
background, at iba pang mga elements na pwede nating improve para sa ating design. Sana ay may natutunan kayo sa ginawa nating demonstration sa pag-create ng social media graphics. Please like, share, subscribe sa ating channel at follow nyo rin kami sa aming Facebook page sa Classmates. Again, kung meron kayong comments sa video na ito, just write your comment below. Hanggang sa muli, class dismiss.